klaseng mamamatay na mga ngaso. Ang kwento ay nagsisimula sa isang tagapagbalita na nag-aanunsyo ng balitang mula sa Babylonia. Ang Black Dragon Guild ay nagpasya ng subukang sakupin ang ika-40 palapag ng Thor. Ayon sa tagapagbalita, kumpiyansa sila na maipapakita ng guild ang kanilang kakayahang maging isang nangungunang samahan. Sa balita, ang headline ay nagsasabing, Black Dragon, isa pang kabiguan sa pagsubok na maging unang guild sa mundo. Ano ang hinaharap para sa guild? Idinagdag ng tagapagbalita ng malungkot, muli silang bumalik ng walang dala. At muli, ang dahilan ng pagkabigo ng Black Dragon ay walang iba kundi ang pangunahing tauhan ngayong araw, ang nangungunang ranggo na Hunter. Muli, natalo ni Flame Emperor ang boss mag-isa. Hello, Flame Emperor Nim, masiglang pagbati ng tagapagbalita. Hello, sagot ni Yasuoha na tila walang pakialam. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang tagapagbalita, muli kang nakapagtala ng bagong rek. Habang walang ginagawa, kinutkot lang ni Yasuoha ang tainga niya. Patuloy ang tagapagbalita, simula nang lumitaw ang Thor, ikaw pa rin, yung Flame Emperor, ang kaisa-isang taong nakatalo sa isang boss ng mag-isa. May masasabi ka bang kaunting salita? Biglang inagaw ni Yasuoha ang mikropono at sumagot, tama na. Bakit hindi niyo muna palitan ang nakakatawang titulo ko? Nagtataka ang tagapagbalita, ha? Napailing si Yasuoha, ang tinutukoy ko, ang Flame Emperor. Bakit hindi niyo gamitin ang pangalan ko sa halip na yan? Ano ba naman yung pangalan na Flame Emperor? Para niyo na rin akong tinawag na The Plague. Nakakahiya. Ang pangalan na Flame Emperor ay may kahulugang insulto sa Korean, parang pagtawag kay Yasuoha na isang pest o problema. Samantala, nanonood si Kim Gongja kay Yasuoha gamit ang laptop at naisip, nakakainggit siya. Nag-isa si Kim Gongja sa kanyang kama, nagmumuni-muni. Nagpatuloy si Yasuoha, hahanapin ko kung sino ang nagbigay sa akin ng pangalang ito at pahihirapan. Agad na nagpaumanhin ang tagapagbalita, pasensya na po. Bumulong si Kim Gongja sa sarili, ang saya siguro nang nagagawa niya ang gusto niyang sabihin. Tiningnan niya ang cellphone niya at may mensahe, nakita niyo ba ang interview ni Flame Emperor? May ginagawa na naman siyang kalokohan. Isa pang mensahe ang nagsabi, hayaan mo na, hindi na bago yan. Sumingit ang pusa, ang buong mundo ang nanonood. Dapat bantayan niya ang sinasabi niya. Dagdag ng blonding babae, ano naman kung ano ang lahi niya? Sa totoo lang, wala namang mali sa ugali niya. Legendary level na hunter na siya. Sinabi ulit ni Kim Gongja, gusto kong maging katulad ni Flame Emperor. Sumagot ang pusa, ano yan? Fan ka ba ni Flame Emperor? Pinagtatanggol mo pa siya. Ang blonding babae naman ay umiling, nagsasabi lang ako ng totoo. Alam naman ang lahat kung paano siya. Kahit ang mga broadcasting company, alam nila, pero ini-interview pa rin. Muling sinabi ni Kim Gongja, gusto kong maging katulad ni Flame Emperor. Dagdag ng Skylin, hindi ko alam kung paano nakayanan ng Saintes ang ugali niya para maging kasintahan niya. Kaya ba siya tinatawag na Saintes? Nagulat ang pusa, ano? Ang Saintes at si Flame Emperor. Magkasintahan sila. Tumango ang blonding babae, may kaibigan akong hunter at nakita niya silang magkasama. Pabulong na sinabi ni Kim Gongja, gusto kong maging katulad ni Flame Emperor. Ang Lili naman ay sumagot, ano ang sinasabi mo? Kaibigan ko ang Saintes at sinabi niya na hindi totoo yan. Muling sinabi ni Kim Gongja, gusto kong maging katulad ni Flame Emperor. Ang pusa, iritado, at sino naman tong paulit-ulit na nagsasabi ng parehong bagay. Patuloy na nagtatype si Kim Gongja sa kanyang cellphone, gusto kong maging katulad ni Flame Emperor. Habang nagtatype, sinabi niya sa sarili, gusto kong maging katulad ni Flame Emperor. Samantala, nagtanong ang tagapagbalita, kung ganon, you're Flame Emperor. Naisip ni Kim Gongja, ang saya siguro kung lahat ng tao interesado sa bawat salita mo at ang dami mong nakakainggit na tabumpay. Sumigaw si Yasuoha, wow, tinatawag niyo pa rin akong Flame Emperor. Sabi ko tawagin niyo ako sa pangalan ko. Muling nag-isip si Kim Gongja, kung ang mundong ito ay isang nobela, ang isang tulad niya ang siguradong bida, habang ako, isang extra lang. Sa huli, nagtanong ang tagapagbalita, yung ay Yasuoha, maraming mga baguhang hunter ang humahanga sa iyo at ginagawa ang lahat ng makakaya nila. Nagising ka matapos lamang ng maikling panahon sa Thor noong ikaw ay nasa iyong maagang 20s,
at natalo mo ang boss monster na sinubukan ng Black Dragon sa loob ng 10 taon, sa loob ng wala pang 1 buwan. Ikaw ang literal na gumagawa ng mga alamat. Pwede bang magbigay ka ng payo sa kanila sa isang pangungusap? Napabuntong hininga si Yosuha, sige. Isa lang ang sasabihin ko kaya kayo na ang bahalang umintindi. Ang mga destined na magtagumpay, Pero huwag kayong humarang sa akin, kahit magtagumpay pa kayo, o papatayin ko kayo. Lumakad siya palayo habang sumisigaw ang mga tao, Flame Emperor. Anong ibig mong sabihin? Flame Emperor. At doon nagtapos ang balita. Habang pinapanood ito ng mga tao, biglang isinara ni Kim Gong-jae ang kanyang laptop at tahimik na umupo sa kama, luhaan. Bumulong siya, ang sama ng loob ko. Ayos lang ba na baliwalain ang mga tao kapag sobrang taas na ng narating mo? Kahit ang tagapagbalita ang hindi pinansin, parang si Kim Gong-jae ang nakaramdam nito. Kung meron lang akong kahit isang desenteng kakayahan tulad ng kay Flame Emperor na isip niya. Hindi ko na kailangang mamuhay sa studio na to, hindi na ako mamaliitin bilang isang class hunter na walang kakayahan. Mahina niyang sinabi, gusto kong maging katulad ni Flame Emperor. Pinunit niya ang mga papel sa dingding at sumigaw, nakakainis. Gusto kong magtagumpay gamit ang sarili kong kakayahan. Oh. Ang galing siguro kung ang kakayahan ni Flame Emperor ay biglang nagliwanag ang paligid niya. Kim Gong-jae, nalilito, habang tumingin siya pataas at binulong, ha? Ito parang eksenang napanood ko na ng libo-libong beses sa mga video. Maaari bang ito ay isang skill card? Isang notification mula sa sistema ang kumislap, isang kahindik-hindik na inggit na hindi pa nakikita sa kasaysayan. Kim Gong-jae, nagulat, ay nagtanong, ha? Isa pang notification mula sa sistema ang lumitaw, namangha ang Thor sa iyong determinasyon, kaya binigyan ka nito ng isang kakayahan. Patuloy na naguguluhan, sinabi ni Kim Gong-jae, ha? Sandali lang Sunod-sunod ang mga notification, ang Thor ay naantig sa iyong determinasyon. Ang Thor ay nagbibigay ng gantimpala sa iyong matapat na pagsusumikap. Pinupuri ng Thor ang iyong mga nagawa. Habang nananatiling tulala, sinabi niya, iba ito sa nakita ko sa mga video. Hindi bale, bakit ko pa kailangang alalahanin ang tono nito kung nakatanggap na ako ng skill card? Ito ang sandaling inaasam ko mula nang makarating ako dito. Tiningnan niya ang gintong card sa kanyang kamay. At higit pa rito, isang ginto pa ang kulay nito. Binasa niya ng malakas ang deskripsyon ng card, isang rank skill. Sunod na dumating ang mga notification, gumagawa ng skill card. Skill card na likha. Nakasulat sa deskripsyon, gusto kong maging katulad mo Rango, nas panandang pandagdag epekto, otomatikong nag-aaktibo kapag namatay. Maaari mong kopyahin ang isa sa mga kasanayan ng taong pumatay sa iyo at gawin itong sarili mong kasanayan. Hindi maaaring kopyahin ang kasanayan mula sa mga taong pumatay na sa iyo noon. Random ang nakokopyang kasanayan. Ngunit mamamatay ka. Pabulong na binasa ni Kim Gong-jae, maaari mong kopyahin ang isa sa mga kasanayan ng taong pumatay sa iyo at gawin itong sa iyo. Ngunit natigilan siya. Mamamatay ka. Frustrado, sumigaw siya, anong klaseng kasanayan ito? Nagpatuloy ang narasyon ni Kim Gong-jae, ang Thor ay biglaang lumitaw sa mula saan mang bahagi ng mundo, tanaw ito sa abot tanaw. Ang mga walang-wala ang unang pumasok sa Thor at nakita ang loob nito. Ang bawat palapag ay puno ng mga halimaw mula sa ibang mundo. Ilan sa mga pumasok ang pinili ng Thor at binigyan ng kasanayan, at ang mga nakarinig ng balita ay nagpuntahan sa Thor para manghuli ng halimaw. Nagpause siya, tapos idinagdag, minsan kong nakita si Flame Emperor sa labanan. Sa balita, pinag-uusapan ng bayani na nakapaglinis ng ika-40 palapag. Isang tao sa telebisyon ang nagsabi, talagang sumasayaw siya gamit ang sibat ng apoy na parang sinasabi nila, parang Nataraja, parang Diyos ng pagkawasak, si Shiva. Napabuntong hininga si Kim Gong-jae at sinabi, boss manood na lang tayo ng iba. Tinanong siya ng boss, bakit? Gumaganda na. Ayaw mo kay Flame Emperor. Nagpatuloy ang tao sa telebisyon, naabot na niya ang ranggo 1, pero ganun pa rin ang ugali niya. Hindi talaga siya katulad ng iba. Napabuntong hininga si Kim Gong-jae, hindi naman sa ganon. Naisip niya, ito ang uri ng bayani na kailangan ng sangkatauhan ngayon. Sinabi niya, may mga taong nabubuhay tulad niya at may mga taong tulad ko, na parang laro lang ang buhay na punong-puno ng malas. Napailing ang boss, isa na naman sa mga ganyan.
Napabuntong hininga ito. Nagpatuloy si Kim Bong-jae, pakinggan mo naman. Nakakuha ako ng plus skill kahapon pero kung gagamitin ko ang kasanayang iyon, mamamatay ako. Ni hindi ko nga naiulat ito sa Hunters Association. Nainginig sa galit, sumigaw siya, Kyuk. Mas nakakahiya pa kung sasabihin ko sa kanila na ito ang kasanayan ko. Yui. Sumigaw ang boss, doon ka sa labas sumuka. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang system notification, today's Hunter ranking. Flame Emperor Black Dragon Viper si Kim Bong-jae ay napasandal sa dingding habang umuungol, Yuf, ang sakit ng ulo ko Bigla siyang nakarinig ng sigaw, Miss Saintes Isabel, kya. Sumigaw si Miss Saintes Isabel, pakilayo, Flame Emperor. Tumaas ang kilay ni Yosoha, wow, ang galing umarte. Kung may makakita, maniniwala silang inosente ka talaga, ano? Takot na takot si Miss Saintes Isabel habang nakatingin sa vial na hawak niya nang magsalita si Yosoha. Nilason ko ang ininom mo. Basilisk stomach acid. Iyan ang balak mong ipakain sa akin. Habang titig na titig si Miss Saintes Isabel sa vial, idinagdag ni Yosoha, wow kung hindi dahil sa skill ko, malamang napahamak na ako. Ibinato niya ang vial na nabasag sa sahig. Nanginginig si Miss Saintes Isabel, maling akala lang ito. Gusto ko lang talagang tapusin ang tower kasama ka bilang isang team. Sumagot si Yosoha, ganoon din ang iniisip ko pero nagkamali ako. Nagmakaawa si Miss Saintes Isabel, pakiusap mag-usap tayo. May papaliwanag ko ito, naisip ni Kim Bong-jae, ano? Hindi ba sila magkasintahan? Hindi pala totoo yon? Napakunot ang noo niya, ano ba anong klaseng magkasintahan ang ganyan mag-usap? Umiti si Yosoha, mag-usap. Ayos, mas profesional pakinggan. Pero ako ang magtatakda ng mga patakaran ng pag-uusap. Hinawakan ni Yosoha si Miss Saintes Isabel sa leg, naisip ni Kim Bong-jae, para itong pag-uusap ng isang gustong pumatay at isang gustong mabuhay. Sinabi ni Yosoha ng malamig, ako ang magtatanong. Ang gagawin mo lang, tumango para sumagot. Nagsusumikap huminga si Miss Saintes Isabel habang nagpipilit kumawala. Nagpatuloy si Yosoha, mayroon akong lie detection skill. Huwag kang magtatangkang magsinungaling. Kung sasagutin mo ng tama ang lahat ng tanong ko, baka bigyan kita ng antidote. Sagutin mo, sino ang nagsabi sa iyo na patayin ako? Ang bruha ba mula sa Black Dragon? Sa isip ni Miss Saintes Isabel, nakuha na niya ang rank 1, pero hindi pa rin nagbabago ang ugali niya. Talagang hindi siya tulad ng ibang lalaki. Napayuko siya at tumango. Sabi ni Yosoha, yan na nga ang iniisip ko. Ito ang klase ng bayani na kailangan ng sangkatauhan ngayon. Habang nag-apoy ang kanyang mga braso, idinagdag niya, paalam, Saintes Isabel. Sumigaw si Miss Saintes Isabel habang nilamon siya ng apoy. Nashock si Kim Bong-jae at bumulong sa sarili, bayani. Iyan. Isang mamamatay tao. Isang psychopath. Nagmamadali siyang tumakbo, sumisigaw, God. Kailangan kong makaalis dito, pero natapakan niya ang isang bote na lumikha ng maingay na kalansing. Lumingon siya at nakita si Yosoha na nakatingin sa eskinita. Sabi ni Yosoha, ho? Akala ko na itaboy ko na lahat ng daga rito pero may natira pa pala. Naisip ni Kim Bong-jae, iyan ang mga mata ng isang mamamatay tao. Hindi ang Saintes ang una. Tapos ay napaisip siya, ilan na ang napatay niya hanggang ngayon? 10? 100? O baka higit pa? Habang tinatangka niyang tumakbo, nadapa siya at napasigaw sa sakit, Tiningnan niya ang sapatos niya at napabuntong hininga ang paa ko. Hinal na hinal si Kim Bong-jae, Pawis na pawis siya sa takot, Dahan-dahang lumapit si Yosoha, parang kontrabidang papalapit sa kanyang biktima. Nagmakaawa si Kim Bong-jae, pakiusap ni. Tinignan siya ni Yosoha ng malamig, kung ganoon, bakit ka tumakbo? Nagmamakaawa si Kim Bong-jae, pakiusap, Flame Emperor, pakiusap. Malamig na tanong ni Yosoha, hoy, may nakita ka ba? Habang tumutulo ang luha ni Kim Bong-jae, nanginig siya sa takot, wala akong nakita. Wala akong kahit ano na nakita. Kalma ang boses ni Yosoha, ano ang hindi mo nakita? Hinawakan niya si Kim Bong-jae sa leg, unti-unting pinipisil ito. So, tinawag mo akong Flame Emperor at sinabi mong wala kang nakita. Halos gusto kong maniwala sa'yo kung isa akong ganap na tanga. Hirap huminga, sabi ni Kim Bong-jae, hindi ko sasabihin kahit kanino pakiusap. Umusal si Yosoha, kung ayaw mong matulad sa Saintes, magsalita ka. Sa isip ni Kim Bong-jae, ang tingin niya kay Yosoha ay parang isang demonyo.
Tinanong ni Yosoha, sinong gago ang nagpadala sa'yo? Taga Black Dragon ka rin ba? Dahil sa matinding takot, naisip ni Kim Bong-jae, ako ang mundong ito na akit sa lalaking ito. Naninig siya, lie detection skill. Tumaas ang kilay ni Yosoha, yes. Sabi ni Kim Bong-jae, sinabi mo meron ka noon. Kung gagamitin mo makikita mo wala akong kinalaman. Naguluhan si Yosoha, anong lie detection skill? Lunok ni Kim Bong-jae, pinatay mo ang taong iyon nang walang ebidensya. Dahil lang medyo kahina-hinala. Sumigaw si Yosoha, hoy. Anong klaseng tao sa tingin mo ako? Binitiwan niya si Kim Bong-jae na nahulog sa lupa habang hinahabol ang hininga, kwek. Tiningnan siya ni Yosoha. Talagang sinubukan akong patayin ng sentes. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, lasunin niya ulit ako bukas. Hingal ni Kim Bong-jae, Kyuk. Paano mo nalaman? Malamig na sagot ni Yosoha, alam ko lang. May paraan ako. At saka dahil umiiyak ka tungkol sa lie detection skill, ibig sabihin inosente ka nga talaga. Hinawakan ni Yosoha ang ulo ni Kim Bong-jae at sinabi, pero nakita mo pa rin ang lahat. Nag-apoy ang kanyang mga kamay habang sinabing, kaya mamatay ka na lang. And my name is Yosoha. Goodbye. Sa isa pang tagpo, tinawag siya ng kanyang headmaster, Kim Bong-jae. Ang pangalan mo ay Gong-jae, kaya dapat kang maging isang dakilang tao, tulad ni Confucius. Sumagot si Kim Bong-jae, opo, headmaster. Sa isip niya, ayokong mamatay ng ganito. Biglang lumitaw ang isang system notification, ikaw ay namatay. Habang nakahiga sa sahig, naisip ni Kim Bong-jae, bakit kailangan kong mamatay ng ganito? Hindi bakit ko kailangang mabuhay ng ganito? Sumunod ang isa pang notification, dahil sa iyong kamatayan, natugunan na ang mga kinakailangan ng skill. Napabuntong hininga si Kim Bong-jae, pwede sana akong nabuhay ng mas maayos. Pagkatapos, lumitaw ang isa pang notification, kinokopya ang skill ni Hunter Yosoha ng buo. Isang bagong notification ang kumislap, gumagawa ng skill card. Mahinang bulong ni Kim Bong-jae, karapat-dapat sana ako sa mas maganda. Sinabi niya sa sarili, ginto. Lumabas ulit ang notification, pumili ng skill card. Nag-isip si Kim Bong-jae ng desperado, kung magkakaroon lang ako ng isa pang pagkakataon kahit isa lang. Sinabi ng notification, natapos na ang pagpili. Kinokopya ang skill. Biglang nagising si Kim Bong-jae. Ang kanyang laptop ay nagpe-play ng balita, at narinig niya ang reporter na nagsabi, Babylon Breaking News. Ang Black Dragon Guild ay naglalayong malinis ang ika-40 palapag ngayon. Sinabi nilang ipapakita nila sa atin ang kakayahan ng Top Guild. Sa kasamaang palad, wala na naman silang nakuha. Biglang umupo si Kim Bong-jae, gulat na sumigaw, ano? Tinitigan niya ang laptop habang nagpatuloy ang reporter. Ang Flame Emperor ay solo cleared na naman ang boss. Gulong-gulo pa rin, bumulong si Kim Bong-jae, ano to? Anong nangyari? Kailan ako nakabalik sa bahay? Tiningnan niya ang kanyang telepono, at biglang may napagtanto, ha? Narinig niya ang boses ng kanyang pusa, nakita niyo ba yung interview ng Flame Emperor? Nababaliw na naman siya. Sa kanyang laptop, sumingit ang boses ni Yosoha, pinag-uusapan ko ang Flame Emperor. Bakit hindi niyo gamitin ang tunay kong pangalan sa halip na yang nakakainis na palayaw? Nabigla si Kim Bong-jae at tumingin sa kanyang telepono. Bakit? Lahat ng ito nangyari kahapon. Ako kanina lang, sigurado ako nani. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi, skill card buksan. Isa sa kanyang mga skill ang kumislap sa screen. I want to be you, rank, is panandang pandagdag epekto, aktibo sa oras ng kamatayan. Pagkatapos mamatay sa kalaban, maaaring kopyahin ang isa sa kanilang mga skill at gawing sarili mo. Bumulong si Kim Bong-jae sa sarili, ito ba? Imposible na kopya ko ba ang skill ng Flame Emperor nang namatay ako? Lumabas ang isang system notification, Returner's Clockwork Watch, rank, epekto, aktibo sa oras ng kamatayan. Ibabalik ang user sa 24 na oras bago ang kamatayan. Pagkatapos bumalik, mananatili ang lahat ng alaala at kakayahan. Gayunpaman, habang tumataas ang level ng Hunter, tataas din ang mga penalty. Skill na kinopya mula kay Hunter Yosoha. Nanlaki ang mata ni Kim Bong-jae. Ibabalik ako sa 24 na oras bago ang aking kamatayan. Kasama ang lahat ng aking alaala at kakayahan. Pagbabalik. Ito ang kapangyarihan ng Legendary Hunter. Bigla niyang naintindihan. Kaya pala pinatay niya ang sentes. Naalala ni Kim Bong-jae ang sinabi ni Yosoha, alam ko lang.
May paraan ako para malaman ang mga bagay-bagay. Kasi lalasunin siya nito kinabukasan. At pinatay rin niya ako kahit inosente ako. Samantala, tinanong ng reporter, pakiusap, sabihin mo sa iyong mga tagahanga ang susi sa tagumpay sa isang salita. Sumagot si Yosuha ng malamig, ang mga magtatagumpay ay magtatagumpay. Pero huwag kayong haharang sa daan ko, kahit magtagumpay kayo o mamamatay kayo. Bumulong si Kim Gong-jae sa sarili, mamamatay. Tignan natin kung sino ang mamamatay sa pagkakataong ito. Ilang sandali pa, sumigaw si Kim Gong-jae, apoy. Tumingin siya sa labas at napahinga ng malalim, grabe. Anong gagawin natin? Kinuha niya ang kanyang daga at mabilis na tumakbo palabas. May isang taong sumigaw sa karamihan, huwag kayong tumunganga dyan. Tulungan nating apulahin ang apoy. Gumalaw kayo. Sa isip ni Kim Gong-jae, ang lugar na tinitirhan ko ay hindi katulad ng labas na mundo. Isa itong lungsod na ginawa ng mga taong pumunta sa tour na umaasang maging hunters. Ang unang palapag. Tumakbo si Kim Gong-jae papunta sa sunog. Hindi maaari, nandito na ba? Tiningnan niya ang kanyang telepono at napabulong, pareho ito sa oras ng inuman ko. Sinunog ng Flame Emperor ang gusali para itago ang ebidensya. Isang tao sa karamihan ang sumigaw, mga water users, huwag niyong gamitin ang mga kasanayan niyo ng paisa-isa. Sabay-sabay ninyong gamitin ang leader ng Black Dragon Guild, ang Black Witch, ay nag-anunsyo, ang Black Dragon Guild ang pansamantalang mangangasiwa. Mangyaring makipagtulungan kayo sa amin sandali. Sa isip ni Kim Gong-jae, tinatawag ang lungsod sa iba't ibang pangalan. Ang leader ng Alchemist Guild, Rango 5 Healer at Pharmacist Castellan, ay nagsabi na sigurado na ang perimeter. Ngayon, ang problema ay ang mga survivor na nasa loob pa rin. Kailangan natin ng rescue team. Sa isip niya ulit, ang iba'y tinatawag itong Babylon, ang ilan naman ay First Floor City. Ang banal na kabalyero, Rango 10 Urban Vigilante Captain, ay nagsabi, hindi iyon magiging problema. Walang tao rito sa nakalipas na 5 taon. Maswerte na rin tayo sa aspetong yan. Muli siyang nag-isip at ang iba'y tinatawag itong Lantern City, pero pare-pareho lang ang ibig sabihin. Isa itong lungsod na hindi mo maaaring lisanin kapag pumasok ka na. May isang lalaki na sumigaw, magdala pa ng fire extinguisher. Mayroon bang iba pang may kakayahan sa tubig? Napaisip si Kim Gong-jae, ang mga mamamayan ng lungsod na ito ay kailangang mabuhay sa mga matitinding sitwasyon. Ang weird, naisip niya. Bakit wala pa ang santa? Hindi siya ang tipo ng tao na nahuhuli sa mga ganitong bagay. Nagsalita ang paladin sa Master Alchemist, sabi niya may trabaho siya ngayong gabi. Baka may date siya. Madalas ko siyang nakikita kasama ang Flame Emperor. Nakangiting tumugon ang Master Alchemist, ayoko sa lalaking yan. May masamang kutob ako tungkol sa kanya. Biglang dumating si Yosuha at nagsabi, wow, ang init. Sino ang naglalaro ng apoy nang wala akong pahintulot? Napalunok si Kim Gong-jae. Narito na siya. Binati siya ng paladin, maligayang pagdating, Flame Emperor. Casual na sumagot si Yosuha, dumating na si Hyungnim. Tulad ng nakikita nyo, nasusunog ang lumang lugar ng squatter. Pwede nyo ba kaming tulungan? Mahigpit na hinawakan ni Kim Gong-jae ang kanyang daga, ang galit niya ay lumalakas. Ang psycho humihingi ng pabuya para sa apoy na siya ang nagsimula. May isang tao sa karamihan na sumingit, makakatanggap ka ng papuri sa paggawa ng mabuting gawa, tulad ng Rango 1. Nakangising sumagot si Yosuha, akala mo ba may pakialam ako sa iniisip nila? Nagalit si Kim Gong-jae at naisip, sino ang may pakialam sa ugali niya? Isa na siyang alamat. Kung tutuusin, sino ba ang hindi nakakaalam na siya'y isang nakakainis na tao? Tumalikod si Yosuha at naglakad paalis. Hindi ako gumagawa ng community service. Sige na, aalis na ako. Nagngangalit ang mga ngipin ni Kim Gong-jae. Hindi siya tulad ng ibang hunters. Walang nakakaalam. Akala ng lahat siya'y isang bayani na may kakaibang personalidad. Ako lang ang nakakaalam ng totoong mukha ng mamamatay taong ito. Kailangang patayin ko siya. Biglang bumaling si Kim Gong-jae at isang boses ang sumigaw, Ginoo. Saan ka pupunta? Hinawi niya ang kamay ng tao at nagbulong sa sarili para sa sangkatauhan para sa dangal ng mga hunters. Ang mga hunters ay mga mangangaso ng halimaw, anuman ang paraan. Ginoo! Ayusin mo ang sarili mo, sigaw ng isang tao habang tumakbo si Kim Gong-jae papunta kay Yosuha, dala ang daga.
Ang halimaw na iyon ay nararapat mamatay, naisip niya habang tumatakbo papunta sa apoy. May sumigaw, may apoy. Hindi ininda ni Kim Gong-jae ang sakit habang nasusunog ang kanyang katawan. Ang init! Napatulala ang mga tao sa paligid, ngunit naisip ni Kim Gong-jae na susunog. Pero ito lang ang paraan para mapatay ang halimaw na iyon. Nag-flash ang isang system notification, ikaw ay namatay. Sumunod pa, bumabalik sa 24 na oras bago. Nagising si Kim Gong-jae habang naririnig ang balita sa radyo. Breaking news mula sa Babylon. Ang Black Dragon Guild ay nagpasyang lusubin ang ika-40 palapagi. Tumango si Kim Gong-jae sa sarili. Maganda, gumagana ng maayos ang kasanayan. Isang system notification ang nagsabi, ang iyong kasalukuyang hunter rank ay walang parusa sa paggamit ng kasanayang ito. Pabulong na sinabi ni Kim Gong-jae, mukhang walang parusa para sa tulad kong Frank. Sa ngayon, imposible ang patayin ang Flame Emperor. Kahit swertehin ako, pwede niyang bumalik sa 24 na oras bago. Kasanayan niya ito, kaya ang tanging paraan para mahabol ko siya ay tumingin siya sa kanyang dagger, malalim ang iniisip. Tinanong ng reporter si Yosoha, kailan ka unang nagising? Sumagot si Yosoha, tag-init ng ako'y 21. Kaya humigit kumulang 11 taon na ang lumipas. Napansin ng reporter, dahil natatandaan mo ng detalyado, mukhang magaling ang memorya mo. Sumagot si Yosoha, hindi naman. Ang araw na iyon ay kaarawan ko, kaya naman, iyon ay 2 taon na ang nakalilipas, Hunyo 7. Habang nagkakalkula, pabulong na sinabi ni Kim Gong-jae habang hawak ang kutsilyo, 4,050 araw mula ngayon. Kailangan kong mamatay ng 4,050 beses para maabutan ang demonyong iyon bago pa siya nagising. Niyakap niya ang kanyang kamao, pagkatapos ay tinapos ang sariling buhay. Isang system notification ang nagsabi, ikaw ay namatay. Bigla, muling nagising si Kim Gong-jae. Isang system notification ang nagsabi, bumabalik sa 24 na oras bago. Hinihingal sa takot, pabulong niyang sinabi sa sarili, ngayon, natitira na lang 4,049 na araw. Muling sinaksak ang sarili. Isang system notification ang nagsabi, ikaw ay namatay. At muli, ikaw ay namatay. Napasigaw si Kim Gong-jae sa sakit, Isa pang system notification, bumabalik sa 24 na oras bago. Isa pang system notification, walang parusa sa paggamit ng kasanayang ito. Isa pang system notification, ikaw ay namatay. Napangiwi si Kim Gong-jae. 2,020 araw. Tumingin siya sa kanyang dagger, isang notification ulit ang nag-flash, ikaw ay namatay. Pabulong niyang sinabi, 543 araw. Ilang araw ang lumipas, umiti si Kim Gong-jae sa tuwa habang kaharap ang kanyang dagger. Huli na! At muli niyang sinaksak ang sarili. Araw 1. 2:00 ng hapon, nagpapahinga si Kim Gong-jae sa kanyang kama. Tumayo siya, tiningnan ang orasan, at sinabi sa sarili, gumana ito. Bumalik ako bago pa naisulat ang alamat ng Flame Emperor. Napabuntong hininga siya at tumayo. Namatay ako ng 30 beses higit kaysa sa plano. Mula sa oras ng pagpapakamatay ko hanggang sa oras ng pahinga, tiniis ko ang lahat para lamang hindi magpatuloy ang legacy ng demonyong iyon. Isinuot niya ang kanyang hood at lumabas. Ngayon, hanapin ang aking biktima. 11 taon ang nakalilipas, Mayo 6. 11:00 ng umaga, nakatayo si Kim Gong-jae sa harap ng isang gusali, binabantayan si Yosoha. Tumulog ang telepono ni Yosoha, magandang umaga, Bobby. Nagising si Yosoha na nagrereklamo. Ang sakit ng ulo ko, Sabay nilang sinabi, hindi ko na dapat ininom ang ganito karami. Iniisip ni Kim Gong-jae, para sa perpektong pag-execute, inulit ko ang araw na ito ng 10 beses. 9:00 ng umaga, nagigising siya at umaalis sa Frank Hunter apartment. Napabuntong hininga si Yosoha. Kailangan kong pumasok sa trabaho. Hay, ang miserableng buhay na ito. Iniisip ni Kim Gong-jae, 3:00 ng hapon, nangangaso siya ng slimes sa ikalawang palapag ng tour. Napamura si Yosoha, nakakainis na mangaso ng slimes araw-araw. Napapasigaw si Yosoha. Kailan kaya ako mabubuhay ng marangya tulad ng Sword King? Iniisip ni Kim Gong-jae, sa edad na 21, isa siyang tipikal na Frank Hunter na naghihintay ng pagkakataong magbago ang buhay. Napabuntong hininga si Yosoha,
hindi ba pwedeng manalo na lang ako sa loto o magkaroon ng S-rank na Iniisip ni Kim Gong-jae, sa normal na pagkakataon, matutupad niya ang hiling niya sa loob ng 1 linggo. Habang tumalo ng isang slime papunta kay Kim Gong-jae, mabilis niyang inatake ito gamit ang kanyang dagger. Bumulong si Kim Gong-jae, pero hindi mo makukuha ang hinaharap na yon. Pinunasan niya ang slime sa kanyang hood, nararamdaman ang halong inis at determinasyon. Alas 5:31 ng hapon, sinabi ni Yosuha, pupunta ako sa ika-6 na palapag. Iniisip ni Kim Gong-jae, hindi na siya makapamuhay sa pangangaso ng slimes, kaya pupunta siya sa lugar na mas mahirap na karaniwang iniiwasan ng mga baguhang hunter. Ika-6 na palapag sa susunod na 36 na minuto, wala ng tao dito kundi siya lang. Tinawag ni Kim Gong-jae, hoy. Hunter named ni. Lumingon si Yosuha, yes. Nagdadalawang isip si Kim Gong-jae bago nagsabi, pipakiusap. Naatake ako ng mga lobo. Pakiusap, pautang ng potion. Napairap si Yosuha, ha, tarantado. Ano? Hinawakan mo na ba ang mga halimaw dito? Kung ganon, tapos na ang pangangaso mo ngayong araw. Nagmamakaawa si Kim Gong-jae, nagmamakawa ako. E-potion. Nakapamiwang si Yosuha. Anong sinasabi mo? Ni hindi ko pa nga napupunan ang kwota ko ngayong araw. Magkano ang ibabayad mo sa akin? Nabigla si Kim Gong-jae. Paumanhin? Tumaas ang kilay ni Yosuha. Magkano ang ibabayad mo para sa potion? Ni hindi ko na kayang mag-ipon, tapos gusto mong ibigay ko ito ng libre. At sa isang taong ni hindi ko kilala. Magkaroon ka naman ng hiya. Napansin ni Kim Gong-jae ang potion sa kamay ni Yosuha. Ang potion na yan ay nagkakahalaga ng 20 ginto sa Chemist Guild. Babayaran kita ng 20. Pakiusap eh. Napangisi si Yosuha. Mukhang hindi mo naiintindihan. Mukha ka nang mamamatay, tapos 20 lang. Ganito ba kababa ang halaga ng buhay mo? Napalunok si Kim Gong-jae. Kung ganon 40 ginto eh. Ngumisi si Yosuha. Kalimutan na yan, ibigay mo na lang lahat ng meron ka. Napabuntong hininga si Kim Gong-jae sa sarili. Si Yosuha ay hinablot ang pitaka ni Kim Gong-jae. Tingnan nga natin. Binilang niya, 1, 2, 3 mga 60 ginto. Bakit ang hirap mo naman? Dapat magdala ka ng mas maraming pera. Bulong ni Kim Gong-jae, iyon na lang talaga ang meron ako. Tumawa si Yosuha. Huwag kang mag-alala. Magagamit ko ito ng maayos. Naisip ni Kim Gong-jae, ganito lang talaga ang buhay, hindi ba? Nag-alinlangan si Kim Gong-jae. Pwede na ba ang potion, pakiusap ni? Hinugot ni Yosuha ang isang palaso. Napag-isipan ko na kung pakakawalan kita ngayon, baka bumalik ka para maghiganti. Gusto kong mamuhay ng walang pagsisisi at dahil nakita mo na ang mukha ko eh. Naisip ni Kim Gong-jae, pagsisisi. Ngumiti si Yosuha. Kaya bakit hindi ka nalang mamatay ngayon? Ngumiti si Kim Gong-jae. Tama. Yumuko siya at tinadyakan si Yosuha sa maselang bahagi nito. Wala na akong pagsisisihan pagkatapos nito. Napasigaw si Yosuha sa sakit. At mabilis na dinukot ni Kim Gong-jae ang kanyang punyal at tinaga si Yosuha. Napatumba si Yosuha sa atake. Huminga ng malalim si Kim Gong-jae. Hay! Bumulwak ang dugo mula kay Yosuha. Mabilis na tumakbo si Kim Gong-jae at sinaksak si Yosuha sa ulo. Hindi ko maaaring hayaang ang isang mapanganib na insidente ang maging sanhi ng paggising mo, kaya sisiguraduhin kong tapos ka na. Nakatayo siya sa ibabaw ng katawan ni Yosuha, habol ang hininga. Yosuha, kahit na pinatay mo ako, may kakaiba noong panahong iyon. Bakit mo sasabihin sa akin ang pangalan mo? Sa huling mga sandali ni Yosuha, mahinang sabi nito, ang pangalan ko ay Yosuha. Paalam. Napangisi si Kim Gong-jae. Naalala ko pagkatapos ng 4,900 araw. Nagkukunwari kang isang kabalyero sa isang banal na duelo. Tinapakan niya ang sibat na iniwan ni Yosuha. Nag-flashback sa kanyang isipan ang ginawa ni Yosuha sa banal na babae. Nag-init ang kanyang damdamin. Ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos mong saktan ang lahat ng mga taong iyon. Natahimik siya, mabilis ang takbo ng kanyang isipan. Paglingon niya, nakita niya ang mga lobo. Gusto niyo bang kainin ang taong ito? Sige lang, ni. Kaagad na sinunggaban ng mga lobo ang katawan ni Yosuha at nilapa ito.
Lumakad palayo si Kim Gongjae. Nahanap niya ang isang lugar na pagtataguan at nagsimulang maghukay. Sa loob, may natagpuan siyang isang bag at mga bote ng tubig. Pagkatapos magpalit ng damit, tinakpan niya ang butas gamit ang kanyang jacket at nagsuot ng bago. Mahinang bulong ni Kim Gongjae papunta sa unang palapag. Tapos na ba talaga ito? Lumipat siya sa lungsod sa unang palapag. Ilang sandali pa, naisip niya, isang vigilante. Habang naglalakad si Kim Gongjae, napansin siya ng isang gwardiya, ngunit nagyaon lamang ito, walang interes. Napabuntong hininga si Kim Gongjae. Tapos na. Wala nang nakakaalam kung ano ang nangyari. Ang pagsalakay sa ika-10 palapag ay nabigo na naman ngayong araw. Wala ni ang Sword King, ang nangungunang ranggo na hunter, ay hindi sumali sa anumang pagsalakay. Dahil dito, patuloy ang malupit na batikos laban sa kanya. Ang nakakakilabot na alamat ni Flame Emperor Yu Suoha ay wala na sa mundong ito. Ngumiti si Kim Gongjae. Boss! Isa pang serbesa, pakiusap. Inabot sa kanya ng waiter ang isang malamig na baso at nagsabi, ang dami mong iniinom ngayon. Maganda ba ang pangangaso mo? Sumagot si Kim Gongjae, ang ganda. Pinakamaganda ko na ito. Naisip niya, kahit na ang mga ranggo mula 2 hanggang 7 ay sabay-sabay na sumubok sa ika-10 palapag, may ilang nagsasabi na walang kwenta ang ranking system. Inangat ni Kim Gongjae ang baso ng kanyang serbesa. Buksan ang window ng kakayahan ng hunter. Lumabas ang isang sistema ng notifikasyon, pangalan, Kim Gongjae Ranggo, mga kakayahan, 2 paghahati 4, 1. Gusto kong maging katulad mo, panandang pandagdag, passive 2. Clockwork Watch ng Returner, passive 3. Wala 4. Wala, ngumiti si Kim Gongjae. Kya, mas sumasarap tuloy ang serbesa ko. Tingnan mo lang ang mga mahalagang kakayahang ito. Pero teka. Ellen, wala akong kahit anong kakayahang pambato. Kasakiman ba ito ng tao? Kim Gongjae, kung gusto mo pa ng higit dito, isa ka na lang magnanakaw. Isipin mo na lang ang magagawa mo gamit ang kasalukuyang skill set na ito. Pwede akong manalo sa lottery mula sa Merchant Guild na Give and Take ni. Pwede ko rin ibenta ang impormasyon tungkol sa mga sikreto ng mas mataas na palapag. Haha, bumaligtad na ang buhay ko, set na ako for life. Saan kaya ako pupunta mula rito? Bigla, pumasok ang isang matandang lalaki na matalas ang mga mata sa pob at nagsabi, gatas. Lagyan ng konting vodka at asukal sa mainit na gatas. Mas mabuti kung honey ang ilalagay imbes na asukal. Napatingin ang waiter at sinabing, pero hindi ako bartender. Naisip ni Kim Gongjae, anong klaseng matandang lalaki ito? Nagkibit balikat ang matanda. Magbabayad ako ng dagdag. Huwag kang... May bumulong sa loob ng pub, uy. Ang taong iyon, tingin ko, siya ang totoong deal. Nagtanong ang kaibigan niya, bakit siya nandito? Naisip ni Kim Gongjae, lalo na sa ganitong mga panahon, kahit na para lang magpalakas ng loob ng ibang hunters, sumasali siya sa mga talakayan tungkol sa pagsasanib ng puwersa. Napatingin si Kim Gongjae sa matanda, nagulat. Nasaan na ang Sword Saint ngayon? Ano kaya ang ginagawa niya? Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, Sword Saint tunay na pangalan, Marcus Callenberry, balita ng Babylon, nawawala si Sword Saint sa loob ng 22 araw. Maaari bang ito na ang pinakamalaking pagkawala para sa Hunters Association? Naisip ni Kim Gongjae, matagal na rin siyang nawawala, kaya siguro nakalimutan na siya makalipas ang 2 taon, hanggang sa gumawa ng pangalan si Flame Emperor Yu Suoha bilang walang kapantay na pinakamataas na ranggo. Siguradong siya na ang pinakamagaling ngayon. Ibig sabihin, dapat may rank na kakayahan siya, hindi tulad ng kakaibang kakayahan ko, kundi solidong pang-opensa. Isang abiso mula sa sistema ang muling lumitaw, gusto kong maging tulad mo ranggo, na panandang pandagdag epekto, aktibo sa oras ng kamatayan. Pagkamatay sa isang kalaban, maaari mong kopyahin ang isa sa kanilang mga kakayahan at ariin ito. Hindi ka maaaring kopya ng kakayahan mula sa mga target na nakapatay na sa iyo dati. Ang kakayahang makopya ay napipili ng random. Pero mamamatay ka, naisip ni Kim Gongjae, sandali lang. Ibig sabihin, makokopya ko ang kakayahan ng sinumang hunter na pumatay sa akin. Kahit pa siya ang pinakamataas na ranggo sa panahong ito. At hindi na nga ako namamatay. Kayang-kaya ko ito.
Naalala niya ang ilang hindi kilalang mga post, narinig kong ama siya ng isang superyaman na pamilya sa Europa. Walang nakakaalam ng anong kakayahan niya. Narinig ko, binitiwan niya ang lahat para akyatin ang Thor. Narinig ko, may ugali siyang makipag-usap sa sarili. Bumulong si Kim Bong-jae, ano ba? Lubos na misteryo itong taong to. Walang maayos na impormasyon tungkol sa kanya. Sana man lang katulad siya ng mayabang na Flame Emperor. Biglang sumigaw si Marcus Callenberry, ang Sword Saint, tumigil ka. Huwag kang maingay. Nagulat si Kim Bong-jae. Nagulat ako. Nagpatuloy si Marcus Callenberry, alam mo ba kung ano ang nararamdaman niya? Naisip ni Kim Bong-jae, mukhang totoo ngang kinakausap niya ang sarili niya. Dapat ba talagang may diferensya ang lahat ng top rankers? Binasa niya ang isang babala, isang bagay na hindi mo dapat sabihin sa harap ng Sword King. 8 buwan na ang nakalipas, nakita ko itong nangyari mismo sa aking mga mata. Kung ayaw mong mamatay, huwag mo itong sasabihin sa Sword King. Isang adventurer ang sumigaw kay Marcus Callenberry, matanda. Pampublikong lugar ito para sa pangangaso, kaya sundin mo ang mga patakaran. Hindi mo ba nakikitang ni-reserve namin ito? Ilang araw na ang nakakaraan, ilang mataas na ranggong hunter ang naghamon sa kanya. Sabi ni Marcus Callenberry, medyo kakaiba. Wala akong narinig tungkol dyan. Isang lalaki ang tumawa, haha. Baka panahon na para magpalit ka ng hearing aids, o baka naman nasa utak mo na ang ulo mo kaya hindi ka makadinig. Sa ugali mo, sigurado akong nasa labas ang mga apo mo. Tinitigan siya ng seryoso ni Marcus Callenberry. Walang sinasabi, bigla niyang inatake ang lalaki. Nagulat si Kim Bong-jae. Ibig sabihin, pumatay ang Sword Saint ng tao. Siguradong nagtatrabaho sa malaking guild ang manunulat na ito. Hindi kaya nagkakalat lang ng chismis. Hindi ko pinipilit na maniwala kayo, galit na naisip ni Kim Bong-jae. Gusto ko lang ibahagi ito sa inyo, baka interesado kayo. Sa kahit anong paraan, kung ayaw niyong mamatay, huwag niyong babanggitin ang mga apo ng Sword Saint sa harapan niya. Iyan ang hindi mo dapat sabihin sa kanya. Hinampas ni Sword Saint Marcus Callenberry ang mesa at nagalit, tahimik. Ako na ang bahala rito, kaya huwag mo na akong pakialaman. Napapangit mo ang lasa ng vodka ko. Naisip ni Kim Bong-jae, sulit itong subukan. Tumikim si Marcus Callenberry at nagsabi, salamat sa inumin. Umiti ang waiter, magandang araw sa inyo, sir. Pagkalabas ni Marcus Callenberry sa pub, nagsimulang tumingin sa pintuan ang iba pang tao. Napabuntong hininga ang isang babae, buti naman, umalis na siya. Tinanong siya ng kasintahan niya, may demensya ba siya? Bakit parang kinakausap niya ang sarili niya? Ang sikreto niyang kalaguyo ay bumulong, akala ko talaga hindi na siya alis. Humarap si Kim Bong-jae sa waiter. Salamat ng marami. Heto ang bayad. Tumango ang waiter. Salamat po. Balik po kayo. Paglabas ni Kim Bong-jae, bumulong siya sa sarili, ngayon, nasaan na si Rank 1? Saan siya pumunta? Lumabas ako kaagad pagkatapos niya, kaya hindi siya pwedeng malayo. Ilang sandali pa, mumisi siya. Nahanap ko siya. Siya lang ang nagdadamit ng ganito sa Babylon, kaya hindi mahirap hanapin. Nagtataka ako kung anong klaseng kakayahan ang meron siya. Ang Flame Emperor ay may rank rare skill. Ano kaya ang meron sa dating top rank? Baka mas maganda pa kaysa sa returning. At mapapasakin na ang kakayahan niyang iyon. Hanggat maganda ang takbo ng swerte ko. Biglang nagbigay ng boses si Marcus Callenberry, mukhang dito maganda. Nabigla si Kim Bong-jae, nalito. Tinawag siya ni Marcus Callenberry, lumabas ka na, binata. Sumumpa si Kim Bong-jae sa sarili, natunugan agad ako. Mukhang walang makakaalam ng mangyayari rito. Habang naghihintay si Marcus Callenberry, nagdalawang isip si Kim Bong-jae bago siya humakbang palabas. Pasensya na. May hiling po sana ako. Gumisi si Marcus Callenberry, Hugh. Nabigla si Kim Bong-jae. Ano? Sabi ni Marcus Callenberry, hiling. Kaya ka nagkunwari na sinusundan mo ako. Ano bang kailangan mo sa matandang ito na umabot ka sa ganito? Napatitig si Kim Bong-jae, ha? Iniisip niya bang sinadya ko siyang mapansin ako? Wala akong armas pero hawak na niya ang espada niya na parang handa na siyang umatake. Wala pa akong nagawa kundi sumunod. Tinignan siya ni Marcus Callenberry at sumimangot, magaling ang pagkukunwari mo. Tulad ng inaasahan sa isang assassin. Nanginig si Kim Bong-jae, pasensya na. Sandali. Bakit niya iniisip yon? Nataranta si Kim Bong-jae. Binabati kita, Kim Bong-jae.
Hindi mo na kailangang banggitin ang mga apo niya para patayin ka. Hindi ako sumusunod sa iyo. Pilit ipinaliwanag ni Kim Gong-jae. Nagdilim ang ekspresyon ni Marcus Cullenberry. Nakakadiri ka. Pumunta ka pa rito at umaarte ka pa rin. Hindi mo ako malilinlang. Sir, pakiusap. Nagsusuri lang ako Pakiusap ni Kim Gong-jae. Tumalim ang tono ni Marcus Cullenberry. Paano mo nasabi na isa akong unang klaseng mamamatay tao? Sa tingin ko, mukha naman akong normal at pangkaraniwan. Walang babala, bigla niyang hinugot ang kanyang espada. Tumahimik ka. May ilan akong kakayahan. Isa na rito ang magsasabi sa akin kung ilan na ang pinatay mong tao. Muling bumagsak ang puso ni Kim Gong-jae. Tama. May dahilan ako pero pagpatay pa rin yon. Alam kong magiging halimaw siya sa hinaharap pero para sa mga tao ngayon wala akong palusot. Malamang nakikita niya ngayon ang isa sa ibabaw ng ulo ko. Napalunok si Kim Gong-jae. Naiintindihan ko, hari ng espada. Pero pakiusap, pakinggan mo muna ako. May magandang dahilan ako kaya may bilang na ito. Isinusumpa ko sa sarili kong buhay. Napangiwi si Marcus Cullenberry sa inis. Nakakadiri. Isang demonyong katulad mo na nakapatay na ng napakarami ay maglalagay pa ng halaga sa sarili mong buhay. Hindi ko masasabi na malinis ang buhay ko pero hindi ako pumatay ng walang awa katulad mo. Nalito si Kim Gong-jae. O walang awa, sir. Isa lang naman ang pinatay ko, pagdidiin niya. Itinutok ni Marcus Cullenberry ang kanyang espada ng direkta kay Kim Gong-jae. Wala ka bang hiya sa sinungaling mong bibig? Napatigil si Kim Gong-jae nang ipagpatuloy ni Marcus Cullenberry. Ang bilang ng mga pinatay mong tao malinaw na nakasulat ang 4,071 sa ibabaw ng ulo mo. Nanlamig ang dugo ni Kim Gong-jae. Isa para sa pagpatay kay Yosuha. At 4,070 dahil sa paulit-ulit kong pagpatay sa sarili. Hindi maaari. Sumikip ang mga mata ni Marcus Cullenberry. Ikaw ba'y ipinadala ng itim na dragon na bruha? Naisip ni Kim Gong-jae, para sa kanya, isa akong maalamat na mamamatay tao na nakapatay na ng 4,071 katao. Hindi na lang ito tungkol sa pangungopia ng mga kasanayan. Sa sobrang desperasyon, tumakbo si Kim Gong-jae. Tinawag siya ni Marcus Cullenberry, walang sagot. Ayos lang. Saglit siyang huminto. Hindi na rin mahalaga. Naisip ni Kim Gong-jae, tuwing makikita niya ako, susubukan niya akong patayin. Gagamitin ko ang lahat ng meron ako upang tapusin ka, demonyo. Sinubukan ni Marcus Cullenberry na tagain ang kanyang lig, ngunit nakailag siya at umatras. Umalinggaw ang tinig ni Marcus Cullenberry, nagawang maiwasan ang aking espada, ikaw nga ay isang unang klaseng mamamatay tao. Napabulong si Kim Gong-jae sa sarili, biniba ang matandang ito. Bigla siyang nadapa sa isang bato. Uwak! Bumulagta siya sa lupa, sumisigaw, uwak! Uwak! Nakangatog habang nakahiga, naisip niya, hindi. Sinuwerte lang ako sa unang beses, pero hindi ko na ito maiiwasan ngayon. Malamig ang boses ni Sword Saint Marcus Cullenberry. Tumahimik ka. Dapat ba natin siyang hulihin at interogahin? Ang demonyong ito. Nalito si Kim Gong-jae at tumingala kay Marcus Cullenberry. Nagpatuloy si Marcus Cullenberry, hindi ko ba sinabi na ako ang bahala rito? Hindi mo na kailangang makialam. Masyado namang makatotohanan ang usapan nila para tawaging isang sakit sa pag-isip. Kasanayan ba niya ang pakikipag-usap sa sarili? Napag-isipan ni Kim Gong-jae. Telepatya kaya? Narinig ko na may ganun sa mundong ito. Kung ganoon ibinabahagi ba niya ang impormasyon ko sa iba? 4,071. Na may isang mamamatay taong pumatay ng 4,071 na katao. Kung totoo ito, markado na ako bilang target ng Hunters Association, huhulihin ng mga malalaking guild at mga pinakamahuhusay na manlalaban. Hanggang sa ipahayag ang pampublikong pagbitay sa akin sa Babylon Plaza, hindi ko yon maaaring hayaang mangyari. Kailangan kong mamatay ngayon bago lumipas ang 24 na oras at hindi ko na ito mababawi. Tumayo si Kim Gong-jae at nagsalita, matanda. Naningkit ang mga mata ni Marcus Cullenberry. Sapat na. Nakapagdesisyon na ako. Kahit na ikaw pa ang guro. Pinutol siya ni Kim Gong-jae. Kumusta ang mga apo mo? Gulat na lumingon sa kanya si Marcus Cullenberry. Nagpatuloy si Kim Gong-jae, narinig kong galing ka sa isang mayamang pamilya sa Europa. Madalas nilang naakit ang mga mapanganib na tao. Mukhang mapanganib ang mundo sa labas ngayon. Kung taglay nila ang dugo mo, siguradong mabubuting tao sila. Bago pa siya makapag-react, biglang tinaga siya ni Marcus Cullenberry.
Habang bumagsak siya sa lupa, naisip ni Kim Gong-jae, ang buwan laging baligtad na ba yun? Habang nakikita niya ang sariling katawan ng walang ulo, inisip niya, ang ganda. Hindi ko man lang nakita ang pag-atake ng Sword Saint. Ano ang magagawa ko upang maabot ang antas niya? Gusto kong maging katulad niya. Naiinggit ako. Gusto ko ang ataking iyon. Lumabas ang isang system notification. Namatay ka. Dahil sa iyong pagkamatay, natugunan na ang mga kinakailangan para sa kasanayan. Naisip ni Kim Gong-jae sa wakas. Kasunod nito, lumabas ang pangalawang notification. Ginagawa ang skill card. Bulong ni Kim Gong-jae, makakamit ko na ang mga kasanayan ng rank A hunters mula sa dalawang panahon. Isa pang notification ang lumitaw. Pumili ng skill card. Ngumiti si Kim Gong-jae. Sige, nasaan ka, Gold? Katulad ng ginawa ko sa Flame Emperor, magkakaroon ako ng. Bigla siyang napatigil at kumunot ang noo. Teka. Bakit puro silver at bronze lang? Napatitig siya sa mga card na may panlulumo. Bakit walang gold card? Ano? Dapat ko bang paniwalaan ang nangyayari? Ang alamat bago ang Flame Emperor, si Marcus Calenberry narating niya ang tugatog ng ranggo ng walang rank na kakayahan, gamit lamang ang sarili niyang lakas. Impossible. Hindi impossible ito. Siguradong may napakalakas na kasanayan sa isa sa mga silver card. Dapat meron. Sinuri niya ang mga card, 3 bronze at 4 na silver. Hindi ko napapansinin ang bronze. Isa sa 4 na silver card ang sagot. Ang silver card siguro ay naglalaman ng mga di ka nais-nais na kasanayan, tulad ng kill count. Ayaw ko niyan. Kailangan ko ng isang malakas na kasanayan ngayon. Pakiusap, lumabas ka na. Hinawakan ni Kim Gong-jae ang isang silver skill card. Ang kasanayan ng Sword Saint. Biglang lumitaw ang isang system notification, pagpili kumpleto. Kasanayan ay kokopyahin. Kasunod nito, isa pang notification, babalik sa 24 na oras ang nakaraan. Biglang nagising si Kim Gong-jae na humihingal. Hok! Tiningnan niya ang kanyang kamay at bumulong, buksan ang Hunter Ability window. Sa tabi niya, may isang taong mahimbing na natutulog, hindi namamalayan ang kanyang kilos. Mahinang bulong ni Kim Gong-jae, nandito ba? Ang nakasanayan. Binuksan niya ang kanyang skill window. Returner's Clockwork Watch, passive Sword Constellation, panandang pandagdag, passive wala na pabuntong hininga si Kim Gong-jae. At least panandang pandagdag rank ito, at hindi yung kill count skill pero isa na namang passive. Mas gusto ko sanang makakuha ng isang bihirang martial arts o aura awakening na active skill. Pero, panandang pandagdag tier pa rin naman ito. Nagiging sakim na yata ako. Mahinang sabi niya, buksan ang skill card. Lumitaw ang system notification, Sword Constellation, panandang pandagdag. Napakunot noo si Kim Gong-jae. Ang pangalan na yan hindi ko man lang alam kung ano ang ginagawa nito. Biglang may bumasag sa kanyang iniisip. Sino bang maingay? Nagulat si Kim Gong-jae at lumingon sa paligid. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatingin sa kanya. Matanda, sinabi ko na sayo, sabi ng lalaki, kung gusto mong mag-ensayo sa gabi, gawin mo ng tahimik. Magpakita naman tayo ng kaunting asal, pakiusap. Napakurap si Kim Gong-jae, nalilito. Nagpatuloy ang lalaki, kapag gumalaw ka, sumusunod lang ako. Walang dahilan para gisingin mo ako, alam mo. Sa wakas, nagsalita si Kim Gong-jae, Sino ka? Nagulat ang lalaki at tumingin sa kanya. Nakikita mo ako? Tumango si Kim Gong-jae. Naririnig mo ba ako? Tanong ng Sword Emperor. Nagkibit balikat si Kim Gong-jae. Nag-uusap tayo ngayon, kaya siguro. Umupo ang Sword Emperor at luminga-linga. Ang word nito. Impossible. Nasaan ako? Ang liit ng lugar na to, parang kulungan ng aso. Nasaan si matandang Marcus? Sinubukang intindihin ni Kim Gong-jae ang sitwasyon at sumagot, Marcus Calenberry. Ang tinutukoy mo ba ay ang Sword Saint? Sumilip palabas ng bintana ang Sword Emperor. Nakakatawang tawaging Sword Saint ang isang baguhan, pero ayun na nga ang tawag sa kanya ng mga tao. Nasaan siya? Dapat nandito lang siya. Nanlaki ang mata ni Kim Gong-jae. Baguhan pa lang ang Sword Saint. Napangiwi ang Sword Emperor. Hindi ko makita ng maayos mula sa maliit na kwartong ito. Ano to? Napabulong si Kim Gong-jae sa sarili. Biglang lumitaw ang isang system notification. Sword Master Rank, panandang pandagdag epekto mula sa ibang mundo. Naabot niya ang ika-negatibo 99 na palapag ng kanilang World Tower, ngunit natalo bago ang ika-negatibo 100. Sa sobrang laki ng kanyang panghihinayang, naging gumagalang espiritu siya.
Hindi siya makakaugnay sa mundong ito ng pisikal, ngunit maaari siyang makipag-ugnayan sa isipan ng may hawak ng kakayahan. Makakakuha ka ng payo mula sa kanyang malawak na kaalaman at karanasan, ngunit tanging ang may hawak ng kakayahan ang makakakita at makakausap sa espiritu. Kasanayang kinopya mula kay Marcus Cullenberry. Nanlaki ang mata ni Kim Gong-jae. Mula sa ibang mundo. Ibig sabihin, isa siyang multo. Dahan-dahan niyang tinanong, ikaw ba ang espiritu ng Sword Saint? Bahagyang tumango ang Sword Emperor. Tama, nag-alinlangan si Kim Gong-jae. Pasensya na pero sa tingin ko, nakopya kita. Nanigas ang Sword Emperor. Parang kidlat na dumaloy sa kanyang katawan ang pagkabigla at bumukas ang kanyang bibig. Ano, sigaw niya. Ibalik mo ako sa matandang yon, ngayon din. Sinabi mong kinopya mo ako gamit ang kasanayan mo. Dapat kaya mong kanselahin to. Hindi mo ba alam kung ano ang refund? Refund, napanganga si Kim Gong-jae sa gulat habang pinagpapawisan. Ano ba to? Wala na akong magagawa dito. Sa boses na puno ng luha, sumigaw ang Sword Emperor, matandang Marcus. Isa kang bigong disipulo. Ang guro mo, kinuha ng iyong kalaban. Pakiramdam ni Kim Gong-jae na tumataas ang tensyon, kaya sumigaw siya, pwede bang huwag kang umiyak ng baliktad? Baka atakihin ako sa puso. Sumimangot ang Sword Emperor. Ito ay dahil hindi iginalang ni Marcus ang mahalagang guro niya. Kaya nga palagi kong sinasabi sa kanya na tratuhin ako ng maayos ni. Napabuntong hininga si Kim Gong-jae sa pagkainis. Hoy, pwede ba tayong manahimik na lang dito? Ano nang ibig mong sabihin na manahimik na lang? Tumawa ng mapanuya ang Sword Emperor. Patay na nga ako. Napairap si Kim Gong-jae. Sige, pwede ba kayong mamatay ng tahimik? Napahugot ng hininga ang Sword Emperor sa sobrang dramatiko. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kawalang galang. Pinapamukha ng bata sa isang multong gustong mabuhay ulit na mamatay ng isa pang beses. Tignan niyo siya, nilingon siya ni Kim Gong-jae habang umiiling. Bakit kaya ang daldal niya? Naalala niya ang sinabi ng Sword Saint Marcus Cullenberry noong una, tahimik. Tumigil ka na. Hindi ko kailangan ang pakikialam mo rito. Napagtanto ni Kim Gong-jae. Kaya pala madalas magsalita mag-isa si Marcus. Napahimutok siya. Kailangan kong magtago sa Sword Saint sa natitirang buhay ko, at ngayon, meron pa akong nakakatawang kasanayang to. Napatitig sa kanya ang Sword Emperor ng may kuryosidad. Magtago sa matandang iyon? Ano bang ibig mong sabihin? Wala nang ibang mangangaso na kasing bait niya. Basta't huwag mo lang banggitin ang tungkol sa mga apo niya. Pinutol siya ni Kim Gong-jae. Alam ko na yan ng mabuti. Meron siyang kakayahang makita ang bilang ng pinatay ng isang tao. Napakunot ang Sword Emperor. Detective's insight. Ano naman tungkol doon? Walang silbi ang kakayahang yan na nagsasabi lang kung mamamatay tao ang kalaban mo o hindi. Tinuro ni Kim Gong-jae ang kanyang ulo. 4,901. Ang bilang ng pinatay na nakadisplay sa ulo ko, 4,901. Natulala ang Sword Emperor, hindi makapaniwala. Ano? Baliw ka ba? Baguhan na baguhan ka pa lang. Sa lahat ng baguhan, ikaw na ang pinakabaguhan. Wala ka namang aura. Paano mo nagawang pumatay ng 4,901 tao? Napabuntong hininga si Kim Gong-jae. Dahil hindi ko talaga pinatay ang 4,901 tao. Ang tanging pinatay ko lang ay isang taong magiging kontrabida balang araw. Ang 4,900 beses ay ang bilang ng beses na pinatay ko ang sarili ko. Ginawa ko iyon para mapatay ang lalaking iyon mula 11 taon sa hinaharap. Mayroon akong kakayahang kopyahin ang kasanayan ng sinumang papatay sa akin, at ang lalaking iyon ay may kasanayang nagpapabalik sa kanya sa 24 na oras bago siya mamatay. Kaya kahit na mamatay ako, bumabalik ako ng isang araw. Para na rin akong naging immortal. Gusto kong maghiganti, pero siya ang rank 1 ng mundo namin, at dahil sa kanyang bihirang kasanayan, hindi ko siya mapatay kahit gaano pa ako kalakas. Kaya bumalik ako sa punto bago siya magising. Natigilan ang Sword Emperor at tahimik na nagproseso ng impormasyon. Pagkalipas ng ilang saglit, nagsalita ulit siya. Ibig sabihin, binabalik mo ang oras para maghiganti sa isang tao. Pumapatay ka ng sarili mo sa loob ng 11 taong halaga ng mga araw. Tinitigan niya si Kim Gong-jae ng mataman. Ano ng pangalan mo? Kim Gong-jae, sagot niya.
Tinaas ng Sword Emperor ang kanyang kilay. Gongje. Bakit ang matandang iyon? Bakit mo agad ginamit ang kasanayan niya pagkaraang maghiganti sa Flame Emperor? Pinaliwanag ni Kim Gongje, siya ang nangungunang mangangaso sa panahong ito. Kailangan kong makuha ang pinakamalalakas na kasanayan. Ganon ang paraan para lumakas. Nagningning ang mga mata ng Sword Emperor. Ang dahilan kung bakit tapat kang sumasagot sa mga tanong ko ay dahil sinasabi ng skill card na ikaw lang ang makapapansin sa akin. Dahil hindi mailalabas ang impormasyon, wala kang dapat ikabahala, tama ba? Tumango si Kim Gongje. Siyempre, tumayo ang Sword Emperor at sinipat si Kim Gongje mula ulo hanggang paa. Tumayo ka. Tumayo si Kim Gongje, naguguluhan habang masusing minamasdan siya ng Sword Emperor. May kahangahangang tibay ka. Hindi rin masama ang katawan mo at matataas ang ambisyon mo. Yernan, sa ganitong klase ng talento. Hoy, Kim Gongje, ipakita mo sa akin kung paano ka manghuli ng mga halimaw. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.